Tubang mapakinggan naman ang panig ng kanilang samahan kaugnay po sa pagbiyahe ng mga jeepney sa bansa. Makakausap naman po natin ngayon si Engineer Orlando Marquez, ang Pangulo po ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas. Magandang araw po, sir. Magandang araw po, Yusek Rocky, at magandang araw po kay Sir Algio. Kumusta po ang ating bansang Pilipinas? Engineer, ano po yung masasabi ninyo? Ma'am? Go ahead, sir. Go ahead, sir. Go ahead, sir. Sige po. Kasama ko po dito, kasama ko po dito yung mga leader ng Rizal, yung mga Transport Corporation ng Santa Lucia Shopping Mall. At nandito sila dahil nga tinignan nila, Ma'am Yusek Rocky, yung mga Class 3, Class 2 na mga modernong pampublikong sasakyan ngayon. Yan po. Opo, Engineer, ano po yung masasabi nyo dun sa kaugnay sa deadline po kung saan hanggang sa huling buwan daw po ng taon na lamang pinapayagan ang pagbiyahe ng mga traditional na jeep? Opo. Yun po ay talagang napag-uusapan yan. Kaya nga po kami ay nagpapahayag lagi po sa public transport na bilang ako po yung kinatawan ng Liga ng Transportasyon at Operator sa buong Pilipinas, talagang kailangan na natin na mag-modernize dahil nga yung pong programa ng ating Pangulong Duterte, kami po ay sumusuporta, lalong-lalo na Secretary Tugadi na napakasipag, na nagsusulong po yung public transport modernization. Kaya lang ho, mayroon kaming problema, kaya gusto ko po na may parating sa ating kagalang-galang na chairman ng LTFRB kay Secretary Tugadi, dahil po yung aming mga main thoroughfare na ruta ng mga jeepney, sana naman po ay mapapasada na po sila. Para sa ganun ho ay hindi na po namamalimos sa kalsada yung ating mga kasamahan sa jeepney transport sector po, Ma'am Rocky. Opo. Sir, may mga main thoroughfare na nga po ang muling nagbukas. Masasabi niyo po bang nagbalik normal na po ulit ang pamamasada ng ilan sa inyong mga kasamahang jeepney drivers? At mga ilang porsyento po, ano po yung mga main thoroughfare na gusto niyo pong hilingin sa ating pamahalaan? Una ho yung mga rota po ng biyaheng Cubao-Antipolo na rota ng mga jeep, ay gusto naman po namin po na ma-upgrade yung aming mga jeepney. At yung pong mga rotang yan, hanggang ngayon, hindi pa po nakakapasada yung ating mga jeepney. Yung mga rota po na mga biyaheng Pasig-Quiapo, ay sana ho papasadahin na po yung mga jeep, yung parota ng Alabang, Sapote, Baclaran na napakaraming tao, yung pong mga rota dito sa Guadalupe hanggang FTI, yun po yung ARCA ngayon, nadadaan po sa C5. So, libo-libo po ang tao ho na lumalabas na po ngayon, at kami naman po ay talagang susunod kami doon sa protocols ng ating gobyerno, doon sa IETF, na mayroon po kaming face mask, face shield, mga alcohol, mga listahan doon sa registration ng mga pasahero. Kami po ay nakahandang sumunod sa lahat ng protocol ng ating gobyerno. Kaya kami po ay idinadaing namin dahil kami sa hanay ng PUJ ay ang aming estimate na nakatanggap ng ayuda ay umaabot lang siguro po ng wala pang 20% na nakatanggap sa ayuda na ibinigay ng ating Pangulo. So kami po ay nasalamat din kay Mr. Willie Revillame. Kahit kami po ay hindi nakatanggap, ay pasalamat pa kami rin po doon sa mga nakatanggap. At sana po yung mga may puso na mga gusto rin po na mag-ambag, na makatulong, dahil hanggang ngayon, marami pa kaming mga rota, halos mga C70 to 60 to 70% na rota, Ma'am Yusek Rocky, ang hindi pa pumapasada ng mga rota namin. So sana ho ay makapasada kami ng gradual at susunod kami po doon sa protocol ng ating Secretary Tugadi at saka sa Department of Health, sa ating mga PNP. Kami naman po ay talagang gusto namin na mabuhay dahil matagal na panahon, ay kami po ay nag-self-supporting na trabaho ang ginagawa namin.
Kaya kung sana ay may paabot sa amin yung ayuda na pinangako ng ating gobyerno, kami po ay matutuwa. At kahit po hindi pa kami nakatanggap, ang hinihiling namin sana po ay makapasada na po yung aming mga rota na binanggit ko. Marami po, lalo na dito sa probinsya ng Bulacan, Rizal, Cavite, na pumapasok sa Metro Manila, Yusek Rocky, ay hindi pa po rin po nakakapasada ngayon. Kaya yun po yung aming pakiusap sa ating kagalang-galang na Secretary Tugadi, at sana ho yung LTFRB ay ayus-ayusin naman kanilang mga ginagawa, dahil sa tingin namin ay marami ho ang pagkukulang at mayroon pong tinatawag namin na iba yung tinititigan kaysa tinitignan. Ganun po. Opo. Opo, Engineer, ano naman po yung nakikita nyong malaking epekto nga sa mga PUJ drivers na hindi nga po makakaya naman makapag-comply sa iba pang mga requirements ng LTFRB bago po magtapos ang taong ito? Ngayon po sa amin na Yusek Rocky, kaya binibilisan namin ngayon na kinukumbinsi yung aming mga ibang kasamahan na sila ay hindi naniniwala na ito pong modernization program ay tuloy-tuloy po ito, dahil pagka nawala na daw ang ating Pangulong Duterte, sinasabi ng mga iba, kinukumbinsi nila yung mga operator, mga driver, na wag daw maniwala, wag daw papasok sa modernization. So yung programa ng gobyerno, kung ganun ang paniniwala, sino pa ang darating na gobyerno na paniniwalaan nila? Ito na nga ho, nagbigay na ang ating gobyerno, lalo na kay Secretary Tugadi, ng ayuda. Dati po ay 80,000, 80,000 ang ating ayuda sa modernization sa PUJ. Ngayon, ginawa na po ni Secretary Tugadi na 160,000. So first time in history po sa ating kasaysayan na ngayon lang po nangyari po ito. Kaya ito pong Public Transport Modernization Program, sana po ay maunawaan ang aming mga kasamahan na leader, operator, na ang Public Transport Modernization Program, ito po yung isa sa haligi ng ating ekonomiya na nagdadala po ang ating ikagaganda ng ating bansa. Ngayon, kung tayo po ay mananatili sa ganitong klaseng public transport, na kumbaga sa ito, hindi ko ini-small dahil ako po yung inventor designer ng airport jeep. Noong 1996 hanggang ngayon ay bumibiyahe pa, ay kailangan na natin na itaas naman natin ang kalidad ng ating pampublikong sasakyan, dahil po ang aming siniservisyohan, Yusek Rocky, ito po yung mga trabahador na tunay na bumubuhay ng ekonomiya, na dapat deliveran natin sila ng mga komportable na sasakyan, affordable na pamasahe, hindi po yung contracting na pamasahe, dahil nga kami po ay nalulungkot dahil ang unang pinapasada ng LTFRB ay yung mga contracting passenger na TNDS, mga Grab. So paano naman kami na tinagurian na pambansang panlupang sasakyan ng Pilipinas na gutom at namamalimos naman sa kalsada? So yun po yung aming idinadaing sa ating kagalang-galang na Pangulo, at nakarating na po yung aming reklamo sa ating sekretaryo, at sana po maaksyonan, at kinopipornis namin sa Senado sa pamamagitan po ni Senator Bongo, at nagpapasalamat kami kaagad yung tao ni Senator Bongo, at kinausap kami kaagad. Kaya ini-schedule na lang po, Ma'am Rocky, kung kailan kaya yung aming pagharap sa ating kagalang-galang na senador na napakasipag, at saka doon sa Kongreso, nag-file na rin po kami ng aming kahilingan para sa ganun po ay maintindihan, dahil kami po ayaw namin po yung nagrarally sa kalsada kung hindi naman po kakailanganin. Kaya ito po ang aming idinudulog sa ating gobyerno, ay sana ho ay huwag alisin ang mga jeep na kahit na lumaki ang kakalsadahan, kaya naman po namin sumunod kung ano ang klaseng sasakyan na ilalagay sa aming ruta. Huwag lang po kaming alisin at patayin ang aming pamilya. Dahil ang tingin namin dito si Yusek Rocky, sa pagtanggal sa amin na hindi pagpapatakbo sa amin, naintindihan namin yung tinatawag na phase out. Pero ako po ay ayaw kong tanggapin po yung salitang phase out, kundi ang akin po,
bilang leader ay phasing out and phasing in, ipapasok natin yung mga akma na sasakyan doon sa kakalsadahan na lumaki ang populasyon para sa ganun ho, balansyado yung pagserbisyo sa taong bayan. Kailangan ho natin i-upgrade natin ang ating public transport para masolusyonan natin yung napakabigat na problema sa traffic. So pag ito po ay nasusolusyonan na natin, ay ang makikinabang po dito, Yusik Rocky, ay taong bayan, pasahero, driver, operator, na ang ginawa nga ni Secretary Tugadi na I will appreciate, highly appreciated po kami doon sa consolidation at saka cooperative and corporation na yung ibang leader po, hindi nila maintindihan na ang mauunlad na bansa na ating pinanggalingan na nag-aral naman ng county tungkol sa Public Transport Modernization Program, Yusik Rocky, ay talagang ito na ho yung ginagawa ni Secretary Tugadi. Ito na ho yung nangyari sa Singapore. Ito na ho yung nangyari sa Hong Kong, sa Japan, sa Korea. Marami ho ang kinaiinggitan natin na bansa na maunlad na dapat po ang magpaunlad at sumunod ay taong bayan, hindi po yung puro kontra dito, puro karapatan, kamatayan naman ang dulo. Opo. Engineer, pero naiintindihan po namin ang inyong mga sinasabi. Pero ano po ba yung mga klase ng jeep na pinapayagang bumiyahe at ano po yung ibinigay na qualification na dapat daw po ay i-comply para po muling makapamasada? Sa totoo lang, Yusik Rocky, ako po mismo bilang isang operator at driver, una ho ang compliance na gusto ng ating sekretary ho, yung hindi po nakakamatay na hanap buhay. Ano po yun? Yung hindi umuusok sa kalsada dahil ang usok po nakakamatay. Yan po yung vitamina doon sa nabasa ko, vitamina ng bakterya na maging coronavirus. So kung ito ho mga kababayan, na ito po ay para marinig ng ating mga kababayan na operator at driver na pumapasada, ibinibiyahe ang kanilang mga sasakyan na kahit umuusok ay ipinabiyahe pa rin, pinanghahanap buhay. Ang tawag ko doon, Yusik Rocky, yan po yung hanap buhay na nakakamatay. Di ba? Opo. Pero sir, engineer, pero sa kabila po ng pagbabalik ng ilang mga bumibiyahing jeep sa bansa, nagbigay babala po si Lieutenant General Eliazar na maaring arestuhin o kanselahin ang driver's license po o prangkisa ng mga lalabag doon sa sinasabi nating minimum health standards. So paano nyo po pinaghahandaan ito at nagkaroon po ba ng pagpupulong o konsultasyon kasama po yung mga kinauukulan sa inyong hanay? Napakaganda yung si Rocky, yung inyong tinanong. Dahil kami po, sinabi ko na kanina, na kami po ay sumusunod po kami sa protocol ng IETF na kailangan naka-face mask, naka-face shield, at mayroon po tayong potbat na paapakan para may lagyan ng alcohol ang ating mga sapatos, tsinelas, at saka yung kamay, mayroon po tayong alcohol na nakasabit po sa pintuan ng jeep para po mag-alcohol. At kailangan po sundin namin po yun. Napakaganda po yung ginawa po ni Secretary Tugadi na magkaroon po ng face shield. Alam niyo ho, ako po pinapag-aralan natin mabuti. Yung face shield ay dagdag gastos na sabi nga nung iba ay pambili na lang daw na 1 kilong bigas. Totoo po yun. Pero alin ang mas mahalaga? Yung 1 kilong bigas, 1 kaban, o yung buhay ng tao pag natamaan ng coronavirus. Kaya ito hong gastos na ito mga kababayan, sana ho tulungan natin una ang ating sarili. Kung wala naman tayong importante na pupuntahan, na lalakaran, na pupunta lang naman sa mga mall para paglakad-lakad lang doon na mag-window shopping na wala naman na ibibilin, ay sana ho manatili na lang tayo sa bahay. Dahil po ang ating mga sasakyan ay mayroon hong mga nakakapit na tinatawag na bakterya o virus. So pag kayo ho ay tinamaan dyan na wala ka naman pinuntahan na may importante, eh di mabuti pa matulog na lang tayo sa bahay. Kaya lang ang napakasakit ngayon, Sir Yusik Rocky,
ay talagang kailangan natin ibangon ang ekonomiya ng ating bansa. Kaya ang ating mga kababayan na nawalan ng trabaho, sana ho mga kababayan ay maghanap buhay tayo. Marami pong alternative na negosyo ho na dapat nating gawin. Kaya unang-una, nagpapasalamat kami kay Secretary Tugadi at saka kay Secretary Lapeñas ng TESDA dahil yung mga nawalan ng trabaho ay mayroon training ngayon na mga technical course na pwede hong mapag-aralan sa TESDA ay libre. Kaya maraming salamat po kay Secretary Tugadi dahil po yung mga programang binibigay niya, dahil siya ho ang Secretary ng Department of Transportation, sana ho ay huwag tumigil ang ating sekretaryo at alam ko po kung gaano kalaki at kaano ng puso ng ating Secretary Tugadi po, Ma'am Yusek Rafi. Okay. Maraming salamat po, Engineer Orlando Marquez, sa inyong oras dito sa ating Salaging Handa. Mabuhay po kayo and stay safe po, Engineer. Maraming salamat, Yusek Rafi, ay kay Sir Aljo, ang aking partner. Magandang umaga at magandang tanghalian, Sir Aljo, Mama Yusek Rafi. Sana po, ang akayin ko lang ho yung aming mga kasamaan sa hanay ng transportasyon, sana ho ay sumunod tayo sa protocol ng gobyerno at pakiusap naman po sa LTFRB na sana po ay bilis-bilisan naman nila. At yung mga dapat ipatupad, magkaroon sana ho ng public consultation bago nila i-implement. At sana ho, wag naman nilang patayin ang aming rota ng mga jeepney na kung kailangan palakiin ang sasakyan, kaya namin po sumunod. Kung magiging busman yan ang magiging kailangan sa rota namin, susunod po kami. Wag nyo lang kaming alisin dahil kami po ang nagpakahirap ng aming ninuno sa aming mga rota. Sana po, Chairman Delgra, tulungan mo kami, magtulungan tayo para sa ikauunlad, para ang ating Pangulong Duterte ay totoo na matulungan natin ang layunin ng pangkabuhayan sa pangkalahatan sa sambayanang Pilipino. Yusek Rafi, maraming salamat, Sir Aljo. At sa sambayanang Pilipino, ang lagi kong sinasabi, walang ibang babangon sa bansang Pilipinas kundi tayong mga Pilipino. Yan po, maraming salamat po. Salamat po, Engineer.